Hello guys! Magandang araw, magandang tanghali. Ayan, samahan niyo ako magluto ng aking lunch. Dahil ako mag-isa lang ako, yung aking lola at lolo ay kumain sa labas. So, nakakita ko ng dumpling sa fridge. Alam niyo ba yung ang tawag dito sa Hong Kong sa refrigerator ay fridge. F-R-I-D-G-E, fridge. So, meron ako ditong 6 na dumpling at sinamahan ko lang ng vegetable. So, ayan yung vegetable. So, ayan yung aking lunch. Itong dumpling na to, ay bali, ako din ang gumawa niyan last week. Sayang, hindi ko siya na-video. And then, isasawsaw ko lang siya sa spicy with a little bit dito yan, isasawsaw ko lang siya dyan, spicy with a little bit lemon. So ayan, kailangan patayin na natin at pangit din naman yung sobrang logsak. Alam niyo ba yung logsak? Yun ay Tagalog na Tagalog, sobrang lalim, ma-disappear. Ma-disappear in English. So, ayan guys. Nilalagay ko na dito. Kakain na tayo. Ayan, yan lang yung lunch ko. Kasi busog pa ako eh. Ayan, charot. Kasi, mahirap talagang mahirap kasi magpapayat eh, no? Kahit anong sayaw mo, kahit anong yugyug mo. Pag kumain ka ng isang beses, parang yung nawala sa'yo eh, bumalik agad-agad. So, ayan. Lagay na natin. At least, ayan, nakakabusog yan. At saka mabigat yan yung gulay. Yung gulay, mabigat yan eh. Ayan, ganyan ang aking mukbang. Grabe na yan. Mekos-mekos na natin yan. Mekos-mekos sa ating tiyan. So, ayan, samahan ninyo ako pag nandun na tayo. At tayo ay kwentuhan, maritisan tayo about sa ating mga iniidolong vlogger. So, ayan, kakain na tayo. Kuha tayo dito ng tinidor. Tinidor lang tayo para naman masarap yung kain natin. So, ayan. Samahan niyo ako. Spicy ko din, ma'am. Ang sarap-sarap niyan. And then, gulay lang yan at dumpling. So, na yung dumpling? Nandun na. Nandun na yung dumpling. Ayan, yung dumpling. Ayan. Samahan niyo akong magmukbang. Ay, grabe, lamig na lamig ako, no? Lamig na lamig. Actually, anong oras na? Check. Bago tayo lumamon, tayo ay nagtrabaho muna ng malupitang kuskusan. So, shout out tayo. Ako medyo nasasakal naman ako ng konti. Ayan, ano ba sasabihin ko? Grabe yung mga ngayon, yung mga bali-balita, katulad ni Cherry White at ni Boy Tapang. At eto pa lang si Boy Tapang at saka si Cherry White ay talagang sa reality, sa real life, sa totoong buhay ay talaga pa lang sila. Hindi ito marites, ito ay katotohanan. Di ba nakakalungkot? Kasi idol ko kasi si Boy Tapang dahil si Boy Tapang ay grabing matulungin. Nasubaybayan ko siya from the start kung paano niya pinaghirapan yung kanyang pagbablog, yung kanyang buhay ngayon. Nakita ko siya. Kaya lang, sorry Boy Tapang, tuwing kakain ka ng mga insekto, itinataob ko yung telepono ko, hindi ko pinapanood. Basta tuwing kakain siya ng kakaiba, hindi ko talaga kaya. Pero nagsusupport ako sa kanya, yung mga niya. At saka alam niyo ba, si Boy Tapang, nagagwapuhan ako sa kanya. Kahit na yung nakita ko siya nung nag-i-start pa lang siya, yung parang talagang yung yagip. Nasubaybayan ko siya. At saka si Mr. Chuls, yan. Idol ko yung dalawang yan. Lagi akong nanonood niya. Pero, ilang araw kung na akong nalulungkot, nasasad. Kasi, bakit kasama niya si Cherry White, di ba? So, according sa pagpupuyat ko, panood ako ng panood. Bakit si Cherry White? Tapos yun, yung aking mga question mark sa aking utak ay nasagot na. Ayan pala si Cherry White, ay talagang sila ni Boy Tapang. Pero, parang imposible, di ba? Di ba nabalita din yan si Boy Tapang na ginamit yung
Gusto niya yung foreigner ang kanyang maging jowa. Paano naging si Cherry White, 'di ba? Ay nako. Ang hirap, may hirap talaga yung ang pagkamarites ko ay hindi masyadong malalim. Ang aking pagkamarites ibabaw lang baga. Ang dami kong daldal, no? Wala lang kasi nalulungkot kasi ako kasi dati-dati si Pacboy. Kaya pala itong si Pacboy at saka si Cherry White kapag magko-content, kapag nahingahan siya ni Pacboy, parang kitang-kita kay Cherry White na parang content lang, na parang palabas lang. Ay naku, ano ba yan? Kaya talagang hindi tayo maiiwasan ang maging scripted, ano? Pero shout out naman, Pacboy and Cherry White. Congratulations, napaka best actor and best actress nyo naman. Ang dami nyong napaniwala. Pero ako hindi 100%. Ako 82% lang. Kasi sa tuwing ang hahalikan sila, kakaiba yung mukha ni Cherry White. So, 'di ba? Ayun tuloy. Hindi na tuloy ako nakakain sa pagmamariti sa inyo. So, tayo ay pag tayo pala ay nag-idolo, tapos may biglang ganyang balita, tapos syempre hindi natin maiwasan hindi magbasa sa mga comment section, ay parang oh my god, nasaktan din tayo kasi nga inudulo natin yan. Kasi nga ako, hindi ako nag-iidolo sa yung mga sosyal, yung kaparitsuhan lang nila yung kita nila sa pag-vlog. Kasi si Boy Tapang matulungin yan, kahit mga kapitbahay niyan, ganyan. Hindi, parang ako, charot. Hindi ako guys, para sa hindi nakakaalam, nung ako ay nasa Pilipinas pa, ako ay nag-a-apply pa lang going to Taiwan, ako ay, yung mga nakasabayan ko na gusto ring mag-apply, sana natatandaan mo ako at sana mapanood mo ko. Nakalimutan ko na yung name mo. Nakasabay ko siya sa pagme-medical. Ngayon, siya ay urgent at may amo na siya. Ngayon, ang problema niya, pang medical, ay ako naman ay bago nag-Taiwan, ay ako ay may datong ring naipon. Kumbaga, hindi naman marami. Kumbaga, kaya ko mag-medical, kaya ko mamasahe, kaya kong mag-process ng mga papers, kaya mga ganon. Kaya mayroon ako nakasabay na wala siyang pang medical. Ang ginawa ko ay nilibre ko siya ng medical. Nalimutan ko na ang kanyang pangalan. Tapos, sa sobrang niyang trust, nakakatuwa siya kasi nilibre ko siya ng medical, yung buong medical. Tapos nung hindi sabay kami mag-medical, ngayon sabi ko sana fit to work tayo pareho, sana God bless sa atin pareho kasi nga first timer ko din. Tapos sumama ko sa kanilang bahay, pero hindi ko naman siya, kaya ako sumama para para singilin doon sa medical. Alam niyo ba kung magkano yun? Year 2000 pa yun ha, 3,200 yung medical na yun. Buo na yun. Dalawang beses kami medical, half-half yun. Ako ang nagbayad ng 3,200. Tapos nung lumabas yung result, sorry, siya ay may sakit. O, di ba? Ako naman fit to work. So, nakaalis ako. So, alam mo, sa sobrang lungkot kasi hindi siya fit to work, hindi siya makakaalis dahil kailangan niya uli magpagamot. Alam mo, pagkakalayo niya, siya ay Fairview. Fairview doon. Parang narating ko yung bahay niya eh. Parang Eskinita ganun. So, sobrang siguro, dahil sa delivery ko dahil ng medical, hindi naman kami magkaano-ano, hindi kami magkakilala. Alam mo, pagkakaano nun, ang laki ng trust sa akin. Alam mo bang dinala ko yung anak niya sa bahay namin sa Muntinlupa, dito sa boundary ng San Pedro to Tunasan. Dinala ko yung anak niya doon. Nagtiwala siya sa akin 2 gabi. Sinuling ko pa 3 gabi. So wala lang, napatismis na ako sa iyo na pamarites lang. Wala, sana lang napapanood mo ako at natatandaan mo ako, hindi kita kakilala, ano, di ba? Pero sana nakaalis ka, sana natuloy yung pag-abroad mo yun. Sana nakapag-abroad ka na noon. Nakapag-abroad ka pa rin at sana gumaling ka that time nung nagpapagamot ka. So yun lang guys, share ko lang yung kwento ko na yun na kahit na hindi pa ako nag-abroad, ako ay nag-share na ng konti, hindi man malaki konti. Kaya yung mga tumutulong sa mga kababayan natin, sa kahit maliliit na halaga, ay yun ay napakaano sa akin. Ako ay tuwang-tuwa. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang mayaman dapat ang nag-share at hindi lang pera dapat ang isinishare. Maraming bagay ang pwedeng i-share. Katulad ng mga aral ng Diyos, pwede niyang i-share, o, di ba? At saka yung mga bagay naman, halimbawa, yung mga damit na hindi niyo na kailangan, pwede niyo yang i-share. Or sa pang-ulam, sobra-sobra yung ulam niyo, pwede niyo i-share sa kapitbahay. So, yun lang. Thank you for watching. At sana may natutunan kayo sa aking pagmamarites. So, yun, kakain na ako kasi may napanood kasi ako na nag-content ng kain. Parang ano siya, napalo siya ni Met. Hindi mo siya pinalo, parang winar na yan siya. Kaya parang hindi ako tuloy makakain ngayon. So, yun lang guys. Thank you for watching. Sana meron kayong natutunan. Shout out, Cherry White. Huwag mong lukuhin ang aking idol na si Boy Tapang. Charot!